Milton! Milton! Nako, wala yatang tao dito sa bahay ni Milton. Abay, wala sumasagot eh. Baka naman napasarap na naman ang tulog. Tatawag na nga lang ako uli. Milton! Milton! Mukhang wala talagang tao. Ay nako, hindi bale. Uuwi ko na lang itong sinampalukang manok na ibibigay ko sana kay Milton. Sayang, hindi niya matitikman ang aking specialty. Nako, makauwi na nga lang. Ako na lamang ang uubos nito. Nagsawa na sa kakatawag si Aling Sebia sa kapitbahay niyang si Mang Milton dahil walang sumasagot. Kaya nagpa siya ang matanda na bumalik na lamang sa bahay niya. Subalit pagpaling niya para umuwi ay siya namang dating ni Mang Milton galing sa kung saan. Muntik pa silang magkabungguan. Ganun na lamang ang gulat ni Aling Sebia. Kaya naman, ang dala niyang ulam na sinampalukang manok na nakalagay sa isang mangkok ay natapon sa muka ni Mang Milton. Aray ko! Aray ko ang init! Diyos ko naman! Naku po, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Teka lang, at pupunasan ko ang mukha mo nitong saya ko. Yumuko ka! Dalian mo, Milton! Yumuko naman si Mang Milton upang mapunasan ni Aling Sebia ang mukha niya na natapunan ng mainit na sabaw ng sinampalukang manok. Kaya lamang ay bigla din siyang pinigilan ng matandang lalaki. Napangiwi pa ito at napasimangot dahil tila hindi nagustuhan ni Mang Milton ang kanyang naaamoy. Okay na! Ayos na ako, Sebia! Salamat na lang! Pero basa pa na sabaw ng ulam ang pisngi mo. Ipupunasan ko. Hindi na. Salamat na lang. Okay na ako. Ikaw naman kasi, ba't mo ipinaligo sa akin yung sabaw na dala mong ulam? Dangang kasi, ginulat mo ko, Milton eh. Bigla ka sumulpot sa likuran ko. Buong akala ko pa naman nasa loob ka ng bahay mo at natutulog. Abay, kanina pa ako tawag dito at walang sumasagot. Pasensya na rin, Sebia. May pinuntahan kasi ako. Hayan tuloy. Nasayang yung ulam na ibibigay ko sana sa'yo. Natapon lang. Hindi bale. Salamat na lamang, Sebia. Kahit hindi ko natikman ang dala mong ulam. Sa tingin ko masarap pa naman. Dahil kahit papano nalasahan ko. Nalasahan mo natapon nga. Di nga ba sa mukha ko natapon? Kaya nalasahan ko yung niluto mong paksiw. Anong paksiw ang sinasabi mo? Sinampalo ka nito. Hindi paksiw. Ay, ganun ba? Basta masarap. Kaya salamat dahil nag-abala ka pang hatiran ako dito sa aking bahay. Kung gusto mo, bibigyan na lang kita ulit. May konti pa naman na natira doon sa bahay Hindi na, Sebia. Baka ikaw naman ang mawala ng ulam pag nagkataon. Salamat na lang uli. Pagkatapos magpasalamat ni Mang Milton, ay pumasok na siya sa bahay niya. Si Aling Sebia naman ay umuwi na rin. Naupo ito sa upuang kawayan. Nanghihinayang siya na natapon lamang ang ulam na pinaghirapan niya na ipapatikim sana niya kay Mang Milton. Matagal na rin silang magkapit-bahay at madalas nagbibigayan ng ulam. Pareho na silang nag-iisa, subalit ang pagiging magkaibigan nila ay hanggang doon na lang. Hindi ito nagkakaroon ng mali siya. Habang nakaupo sa kawayang upuan si Aling Sebia, ay napaisip siya. Dahil kaninang pinupunasan niya ang mukha ni Mang Milton gamit ang kanyang saya, ay tila napangiwi ito at parang hindi nagustuhan ang kanyang naaamoy. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang saya at sinubukang amuyin yun. Biglang namula ang kanyang muka. Nakaramdam siya ng pagkapahiya dahil hindi nga pala kagandahan ang amoy ng kanyang sayang suot. Mas maasim pa sa amoy ng paksiw at mapanghi din yun. Nako po, kaya naman pala hindi maipinta mukha kanina ni Milton. Nakakahiya sa kanya. Baka kung anong isipin niya,
Ay, nako naman. Hindi bale. Babawi na lamang ako sa kanya sa susunod na araw. Magluluto na lang ako ng ibang ulam at bibigyan siya. Pero bago yon, titiyakin ko na mabango ang aking amoy. Samantala, dahil gutom si Mang Milton, nagprito na lamang ito ng itlog upang maging ulam niya. Kahit paano ay nanghihinayang siya sa ibinigay sanang ulam ni Aling Sebia. Kaya nga lang, dahil sa nangyari, ay nasayang lamang yun. Kasalanan din naman kasi niya, bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ng babaeng kapitbahay. Bigla siyang napangiti nang maalala ang pagpunas ni Aling Sebia sa kanyang muka gamit ang palda nito. Napailing na lamang siya, hindi kasi talaga kaaya-aya ang naamoy niya. Kinabukasan ay maghapong umulan, subalit pagdating ng gabi ay tumila na yon. Yun ang sandaling pinakahihintay ni Mang Milton na huminto ang ulan dahil tiyak na magpipiesta ang mga palakang bukid. Panghuhuli ng mga palaka sa palayan ang isa sa pinagkakakitaan ng matandang lalaki. Ipinagbibili niya yon sa palengke o kaya naman ay inaalok niya sa mga dati na niyang customer. Inayos na niya ang mga kailangan dalin sa panghuhuli ng palakang bukid. Flashlight, isang basket na may takip na yari sa kawayan at dala rin niya ang kanyang itak para sa anumang hayop na maaaring umatake sa kanya. Maingay ang mga palaka nang marating niya ang palayan. Wala nang tanim na palay doon dahil katatapos lamang ng anihan. Kaya malaya siyang makakapanghuli ng palakang bukid na walang mapipinsalang pananim. Halos nangalahati ang basket na dala ni Mang Milton. Masaya siya dahil tiyak malaki-laki ang kanyang kikitain. Bukod doon ay may pang-ulam pa siya. Nag-iisa na sa buhay ang matandang lalaki. Balo na siya, may 5 taon na ang nakalilipas nang mamatay sa sakit ang asawang si Lumen. Hindi sila nagkaroon ng anak. Tinanggap na nila ang kapalarang yon. Naging malungkot si Mang Milton sa pagpanaw ng kanyang asawa. May nagbibiro nga sa kanya na mag-asawa na lang uli. Pero para sa kanya, sapat na yung isang asawa lang. Masaya na siyang alalahanin na lamang ang masasayang araw na kasama pa niya ang pinakamamahal niyang asawa na si Lumen. Papauwi na mula sa pangunguha ng mga palakang bukid si Mang Milton nang may marinig siyang tila umiiyak. Napahinto siya sa paglalakad. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid upang hanapin ang pinanggagalingan ng naririnig niyang umiiyak. Lumapit siya sa isang madilim na lugar kung saan ay may malaking puno ng balete. Nakita niya roon ang isang babae na nakayuko habang umiiyak. Kinabahan si Mang Milton. Agad pumasok sa isip niya na baka isang aswang ang babaeng yon, kaya hinawakan niya ang puluhan ng itak na nasa kanyang bewang. Humanda daw talaga ang aswang na ito. Isang maling kilos lang ay may paglalagyan ito. Yun ang nasabi niya sa kanyang isip. Ineng! Ineng! Ayos ka lang ba? Abe, ano nangyayari sa'yo? Hindi sumagot ang babaeng kausap ni Mang Milton, kundi patuloy lamang ito sa paghikbi. Anong maitutulong ko sa'yo, Ineng? May sumalbahe ba sa'yo? Hindi pa rin siya pinapansin ng babae. Nakayuko pa rin ito at tila hindi siya naririnig. Kaya lalong kinabahan si Mang Milton. Ngunit kanina pa siya nakahanda sa kung anong maaaring mangyari. Dahil baliwala sa babaeng umiiyak ang ipinakita niyang pag-aalala at pagkabahala, kaya naisip ni Mang Milton na posibleng ito'y alagad ng dilim. Lalo na't mas piniling tumambay sa may puno ng balete, kaya nagpasya na ang matandang lalaki na umalis na lamang. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang marinig niyang may tumawag sa kanya. Sandali lang po, Manong. Pakiusap. Huwag po muna kayong umalis. Napahinto sa paglalakad si Mang Milton. Bumalik siya sa kinaroroonan ng babae. Pasensya na po kayo kung di ako sumagot sa mga tanong niyo kanina.
hindi ko pa rin po kasi alam ang gagawin ko. Aba, ano ba nangyayari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong? Saka, taga saan ka ba? Galing po ako sa malayong lugar. Pero hindi na po ako maaaring bumalik. Natatakot po ako. Kung ganon, wala ka matutuluyan, ganon ba? Tama po kayo, wala nga po. Kaya nga po, hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung okay lang sa'yo, maaari ka munang tumuloy sa bahay ko. Nag-iisa lang naman ako ron. Ho? Pero, Huwag kang mag-alala. Hindi ka dapat matakot, Ining. Mapagkakatiwalaan mo ko. At hindi ako masamang tao. Halika, tumayo ka riyan. Iniabot ni Mang Milton ang kanyang kamay sa babae. Humawak naman ito na tila nagpapatulong para siya makatayo. Inalalayan siya ng matanda. Nang makatayo na ang babae, nakita ni Mang Milton ang kalagayan nito. Buntis siya at marahil ay nasa 6 o 7 buwan na ang kanyang tiyan. Aba, buntis ka pala. opo. At hindi ko po alam ang gagawin ko. At kung saan po ako pupunta. Halika, sumama ka na lang sa bahay. Ako na muna ang bahala sa'yo. Ay, teka. Ano nga pala ang pangalan mo? Clara po. Kayo po, Manong. Ano pong pangalan niyo? Milton ang pangalan ko. Doon ka na lang muna sa bahay ko. Mas ligtas ka doon kesa naman sa ganitong lugar. Ramdam ni Clara ang kabutihan ng puso ni Mang Milton, kaya agad ay nagtiwala siya sa matanda. Lumakad na sila papauwi. Medyo hirap sa paglalakad ang babae na tila may iniinda sa kanyang paa, kaya nakaalalay naman sa kanya ang matandang lalaki hanggang sa makarating sila sa bahay niya. Itinabi muna ni Mang Milton ang mga nahuli niyang palakang bukid sa isang lalagyan at bukas ng maaga niya dadalhin yun sa palengke upang dalhin sa suki niyang tindera. Dahil hindi pa siya nagugutom, kaya ipinaghanda na lang muna niya ng pagkain si Clara. Buti na lang, may natira pang kaning lamig at pritong isda, kaya yon ang kanyang ibinigay sa babae upang malamnan ang tiyan ng kanyang tinulungan. O heto, kumain ka muna. Pasensya ka na rito sa pagkain na ihanda ko. Ito lang kasi ang meron ako. Okay lang po. Ang mahalaga po ay may makakain po ko. Kaninang umaga pa po kasi ako hindi kumakain. Abay, ganun ba? Kawawa ka naman. O sige na, Clara. Kumain ka na. Nagsalin ng tubig sa baso si Mang Milton at inilagay yon sa mesa sa harap ng babae. Iniwan na muna niya si Clara upang makakain ng maayos. Maya-maya na lamang niya ito kakausapin upang tanungin ng ilang bagay na ibig pa niyang malaman. Nang tapos nang kumain si Clara at saglit na ring nakapagpahinga, ay lumapit na sa kanya si Mang Milton. Yun na nga ang sandali para makausap niyang muli ang babae na kanyang tinulungan. Hindi na nagtanong pa ang matanda, kundi kusa na nagkwento si Clara tungkol sa buhay niya. Nalaman ni Mang Milton na biktima pala ng pangahalay si Clara. Hindi niya alam kung sino ang gumawa noon dahil may kung anong ipinaamoy sa kanya upang mahilo siya at mawalan ng malay. Saka na ginawa sa kanya ang makamundong pagnanasa ng lalaking lumapastangan sa kanya. Nang malaman naman ng lalaki na kanyang minamahal ang nangyari sa kanya at ang kanyang pagdadalang tao, sa halip na kaawaan siya at intindihin, ay pinaratangan pa siya ng pagtataksil. Saka basta na lamang siyang iniwan. Dahil ulila na sa mga magulang si Clara, wala na siyang mapupuntahan. Naghahanap siya na mapapasukan kahit kasambahay. Kaya lamang, dahil sa kanyang kalagayan, ay pinapaalis din siya hanggang nagpalaboy-laboy siya sa kung saan-saan. Magulong-magulo na ang isipan ni Clara at kung ano-ano na ang naiisip nang matagpuan siya ni Mang Milton sa ilalim ng puno ng balete. Marahil, pinag-adya ng kapalaran na mapadpad siya sa lugar na yon dahil naroon ang taong makakatulong sa kanya.
Panay ang agos ng luha ni Clara nang ikwento niya kay Mang Milton ang masaklap niyang kapalaran. Tapos na ang pagkikwento niya, pero hindi pa rin matapos-tapos ang pagpatak ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tama na, Clara. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Handa kitang tulungan. Salamat po. Maraming salamat po, Mang Milton. Nag-iisa na ako sa buhay. At marahil kung nagkaanak kami ng asawa ko, baka kasing edad mo siya. Nasaan po ang asawa niyo, Mang Milton? Ilang taon na siyang patay, Ining. Okay lang po ba talaga sa inyo na dumito na lang po muna ako? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, handa kitang tulungan dahil naaawa ko sa'yo. Lalo na sa'yo magiging anak. Abay, kawawa siya. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa'yo. Kaya nga po, kahit napakasakit po ng sinapit ko, pinili ko pa rin po na ipagpatuloy ang pagbubuntis ko at isilang siya. Dahil wala po siyang kasalanan. Isang bagay yon na hinahangaan ko sa'yo. Ang buhayin ng bata na dinadala mo. Kaya gusto kitang tulungan. Mang Milton, pwede po bang itay na lamang po ang itawag ko sa inyo? Aba, oo naman. Mas ikatutuwa ko yon. Dahil hindi lang ako magkakaroon ng anak, kundi magkakaroon din ako ng apo. Totoo sa puso ni Mang Milton ang nadaramang kasiyahan. Nawala man ang kanyang asawa. Sa pagdating naman ni Clara ay alam niyang magkakaroon na uli siya ng isang bagong pamilya. Ngunit ang kabutihang ipinakita ni Mang Milton kay Clara ay tila kwinestyon ng kaibigan niyang si Aling Sebia. Aba, Milton, ako'y nagpapaalala lamang sa'yo, hane. Baka babaya ipagsisihan mo yung ginagawa mong pagtulong sa babaeng yan. Alam ko naman ang ginagawa ko, Sebia. Sabi mo nga, ay nakita mo siya na naroon sa puno ng balete, di ba? Paano kung masamang nilalang yan at may plano sa'yo ng masama? Ikaw talaga matanda ka. Abe kung ano-ano na lamang ang iyong iniisip. Milton, iba na ang panahon ngayon. Yung mga kampon ng kadiliman na yan, iba-ibang ginagawang paraan para makapambiktima. Paano kung pinagpaplanuhan ka na pala ng masama ng babaeng yan? Ikaw rin. Sebia, salamat sa malasakit mo sa akin. Pero alam kong hindi gaya ng iniisip mo si Clara. Ako'y nagpapaalala lamang sa'yo dahil para din yon sa kabutihan mo. Ang naging pagkontra na yon ni Aling Sebia ay hindi naging lingid kay Clara. Kaya nga, nahihiya si Mang Milton kay Clara. Clara, narinig mo naman siguro yung mga sinabi kanina ni Sebia. Abe, pagpasensyaan mo na lamang ang matandang yon. Naiintindihan ko po siya, Mang Milton. Lalo na't matagal na po kayo magkaibigan. Nag-aalala lang po siya sa inyo. Tsaka, alam mo iya, sa ganda mong yan, pagkakama ng kanyang isang kampon daw ng kadiliman, aba pambihira naman talaga ang babaeng yon. Pinapatawa niyo naman po ako. Totoo ang sinabi ko sa iyo, Clara. Pero, hayaan mo na lang, huwag mo na lang pansinin si Sebia. Matagal ng pakialamero yun eh. Dinoble ni Mang Milton ang sipag mula nang dumating si Clara sa bahay niya. Bilang ganti ng babae sa ipinakitang kabutihan ni Mang Milton ay siya na ang umako ng mga gawaing bahay. Sapagkat isa nga sa mga pinagkakakitaan ni Mang Milton ang panguhuli ng palakambukid sa palayan, lalo na kapag katatapos lang ng ulan ay ginagawa niya ito sa gabi. May mga pagkakataon na hindi muna tumutuloy ang matanda sa lugar ng palayan para manghuli ng palakambukid, kundi may iba pang lugar siyang pinupuntahan. Lugar na nakakubli at lihim sa ibang tao ang pagpunta niya rito. Katulad ng pagkakataong yun, muling nagtungo roon si Mang Milton. Isang nakatagong lugar yun na may matataas na puno at puno ng masukal na damo.
may ilang lalaki siyang kinausap sa nasabing lugar. Tila mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Ng mga pagkakataong yon ay hindi lang sila basta nag-uusap, kundi meron silang pinagtatalunan. Matagal-tagal din ang naging pananatili roon ni Mang Milton. Subalit, tila hindi pa rin naging maayos ang pag-uusap nila ng mga lalaking naroon. Kaya lang, iniwan na niya ang mga ito upang magtungo na siya sa pangunguha ng palakang bukid na kanilang ipagbibili kinabukasan. Wala namang ibang gagawin si Clara, kaya minsan ay sinasamahan niya si Mang Milton sa pagbibenta sa bayan. Itay, nabili po lahat ng dala natin palakang bukid. Kinulang pa nga. May mga naghahanap pa. Para kasing karning manok din ang lasa ng karning palakang bukid, Itay. At mas mura pa. Sana sa susunod na araw ay dapat mas marami akong mahuli para mas malaki ang kitain natin. Siya nga pala, Clara. Bago tayo umuwi, ay dadaan muna tayo sa tindahan ng mga damit. Bakit po, Itay? Para naman na madagdagan ang mga damit mo. Iilang piraso lang kasi. Okay na po sa akin yung mga lumang damit ng asawa nyo. Maayos pa naman po. Pero lumang-luma na ang mga yun. Kailangan mo yung bago para kapag may pupuntahan ka, may maayos ka namang maisusuot. Saka, bibili na rin tayo ng ilang gamit ng magiging apo ko. 1 buwan na lamang manganganak ka na, hindi ba? Nakakahiya naman po kasi sa inyo, Itay Milton. Ay nako, hindi ka na dapat mahiya sa akin. Saka di ba, tatay mo ko at apo ko yung isisilang mo. Kaya ang gusto ko sa apo ko ay meron siyang magagandang damit paglabas niya. Sige po, Itay. Kayo po ang bahala. Maraming salamat po ulit sa inyo. Hindi na kumontra pa si Clara sa gusto ni Mang Milton. Wala pa naman ang kanyang anak ay ramdam na niya ang pagmamahal dito ng matanda. Kaya alam niya ngayon pa lang na napakapalad ng kanyang anak dahil may makakagisnan na yung lolo. Si Mang Milton ang pumili ng mga kailangan ni Clara sa panganganak. Nag-iipon na sila ng gamit para bago pa magsilang ang babae ay kumpleto na ang mga kailangang gamit. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa sumapit na nga ang pagsisilang ni Clara sa kanyang anak. Ano? Ano bang nararamdaman mo, Clara? Sobrang sakit na po ng tiyan ko, Itay Milton. Parang manganganak na po yata ako. Aray! Aray ko! Sandali. Huwag ka munang manganganak. Tatawag lang ako ng hilot. Sandali lang, Clara. Bago pa tumawag ng hilot si Mang Milton, ay inayos na niya ang higaan ni Clara. Saka nagmamadaling lumabas ng bahay ang matanda upang puntahan ang hilot na may 1 kilometro rin ang layo mula sa bahay niya. Bago pa dumiretso sa bahay ng hilot si Mang Milton, ay sumaglit siya sa bahay ni Aling Sebia. Nakiusap na tignan si Clara habang hindi pa siya dumarating. Pumayag naman si Aling Sebia sa pakiusap ni Mang Milton. Pinuntahan niya si Clara. Hindi ko na po kaya, Aling Sebia. Lalabas na po yata ang sanggol. Aray ko! Nako, wag na muna, Clara. Hindi naman ako kumantrona. Paano ba ito? Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Dahil hindi naman ako nagkaroon ng anak. Hindi ko na po talaga kaya. Isang mahabang ire ang pinakawalan ni Clara. Lumabas ang sanggol, kaya natataranta si Aling Sebia sa dapat niyang gawin. Pero kailangan niyang tulungan ang nanganganak na si Clara. Kumuha siya ng lampin at binalot doon ang sanggol. Naku po, Milton, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa? Ang tagal-tagal mo naman. Lumabas na ang apo mo. Aling Sebia! Aling Sebia! Ano po ang anak ko? Lalaki, Clara. Isang malusog na sanggol na lalaki ang anak mo.
Lalaki po ang apo ni Itay Milton. Jack na matutuwa si Milton nito. Alam kong lalaki ang gusto niyang maging apo. Aling Sebia. Aling Sebia. Gusto ko na pong matulog. Pagod na po ako. Teka, sandali lang, Clara. Huwag ka na munang matulog. Bawal ka pang matulog. Mamaya na lang. Saka darating na ang Itay Milton mo kasama ang kumadrona para asikasuin itong anak mo. Antok na po ako, Aling Sebia. Hindi ko na po kaya. Hindi na napigilan ni Clara ang antok at pagod, kaya ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Nako po, natulog na nga. Wala pa rin tigil ang pag-iyak ng sanggol na nakabalot sa lampin at kalong-kalong ni Aling Sebia. Paano ba ito? Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Tigil na, baby. Tahan na. Darating din ang lolo Milton mo. Lumipas pa ang mga oras bago dumating sina Milton at kasama nito ang kumadrona. Sebia! Sebia, ano nangyari? Diyos ko ka, batanda ka. Pagkatagal-tagal mo, nanganak na siya. Heto ang apo mo. Salamat naman at tumigil din sa pag-iyak. Abay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi pa naman ako nagkaroon ng anak kahit kailan. Aling Huling, kayo na po ang bahala kay Clara. Nilapitan ng kumadrona si Clara upang alamin ang kalagayan nito. Subalit paghawak niya sa babae ay natigilan siya. Naku po! Abay, bakit, Aling Huling? Hindi na siya humihinga. Patay na siya. Gulat at hindi makapaniwala si Mang Milton sa sinabi ng kumadrona. Ganon din si Aling Sebia na kagad na inalihan ng takot at pangamba. Sandali. Wala akong kasalanan dyan. Wala akong masamang ginawa sa kanya, Milton. Ano ka ba naman, Sebia? Bakit ka ba natatarantat na tatakot? Pambihira baka mamaya isipin mo na kasalanan ko nangyari kay Clara. Wala akong alam dyan. Pinapayapa ni Mang Milton si Aling Sebia. Nauunawaan niya ang takot at pagkakataranta nito. Lalo na't nag-iisa lang siya ng mga anak si Clara. Wala rin siyang dahilan upang sisihin ang matandang babae. Napamahal na kay Mang Milton si Clara, kaya naging masakit din sa kanya ang pagpanaw ng babae. Humingi ng tulong ang matandang lalaki upang mabigyan ng maayos na libing si Clara. Hindi rin iniwan ni Aling Sebia si Mang Milton at namalagi ang pagdamay nito hanggang sa mailibing ang babae. Sa pagkamatay ni Clara, naiwan kay Mang Milton ang sanggol na pinangalanan niyang Owen. Siya ang tuwirang nag-alaga, nagbigay ng pangangailangan. At dahil nagtatrabaho din si Mang Milton, kaya may mga pagkakataon na pinakikiusapan niya si Aling Sebia na mag-alaga kay Owen. Pasensya ka na, Sebia. Meron kasi akong pupuntahan at hindi ko maaaring isama si Owen. Baka mahirapan lang ang bata at magkasakit pa. Ay, huwag kang mag-alala, Milton. Ako na muna bahala dito sa apo mo. Oo, Owen. Dito ka na muna sa lola Sebia mo, ha? Hindi kasi kita maaaring isama. At saka, marami pa akong gagawin. Nakatingin lamang ang sanggol na si Owen kay Mang Milton. 7 buwan na ang bata at naggagapang na rin at may kalikutan, kaya kailangan talaga ang tuwirang titingin dito. Yung pamalit niyang damit, lampin at saka yung gatas ay narito sa loob ng bag, Sebia. Ako na bahala dyan, Milton. Sige na, umalis ka na at makatanghaliin ka sa lakad mo. Salamat. Hayaan mo. Pipilitin kong makauwi kagad bago pa dumilim. Ano ka ba naman, Milton? Okay lang kahit gabihin ka. Huwag mong alalahanin si Owen. Magiging okay siya. Saka nawiwili rin ako mag-alaga dito sa apo mo. Alam mo namang hindi ako nagkaapo, hindi ba? Kaya parang apo ko na rin siya.
Dahil may tiwala at palagay ang loob ni Mang Milton kay Aling Sebia, kaya alam niyang hindi nito pababayaan ang bata, kaya nakakatiyak siya na maaalagaan mabuti ang apo niya. Matulin pang lumipas ang mga taon, napagtiyagaan ni Mang Milton na alagaan at ibigay ang pangunahing pangangailangan ni Owen. Naging katulong niya sa pangangalaga si Aling Sebia. Lumaking mabait, subalit may kakaulitan at matalino ang batang si Owen. May kasipagan din ang bata at nagiging katuwang ni Mang Milton sa kanyang mga gawain, lalo na sa panguhuli ng mga palakang bukid na kanyang pinagkakakitaan. Sa edad na 10 taon ay malaking tulong na ang bata sa kanyang Lolo Milton. Lolo Milton, tingnan niyo po oh. Tingnan niyo po yung nahuli ko mga palakang bukid. Sandali po, tatanggalin ko lang po ang takip nitong timba. Aba, marami-rami yan ah. Opo, Lolo. Marami po kasi dun sa pinuntahan ko eh. Grupo-grupo po sila. Naku, kung makikita niyo po, tumpok-tumpok po talaga yung mga palaka. Siguro po, magkakaibigan po sila yung para pong magtotropa po tas nakatambay po sila dun. Siguro nga. Pero dapat mag-iingat ka lagi sa panguhuli ng palakang bukid ha. Pagkain din kasi to ng mga ahas. Pero Lolo, wala naman po akong nakikitang ahas dun eh. Baka po, takot po sila sa akin. Lokong batang ito. Ba't naman matatakot sa iyo ang ahas? Kasi po, lagi rin po ako may dalang itak eh. Tsak, tagpas po ang ulo niya kapag tinuklaw po niya ako. Ikaw talaga bata ka. Dinadaan mo palagi sa yabang. Lolo, hindi po yun pagyayabang no. Talagang kaya ko nga pong tagpasin ang ulo ng ahas kung makikita ko po siya. O sige na, sige na. Naniniwala na ako sa iyo. Mabuti pa siguro umuwi na tayo. Okay na itong nahuli kong palakang bukid. Sige po Lolo, para makapagpahinga na rin po kayo. Marami-rami naman na itong nahuli kong mga palakang bukid. Kaya bukod po sa may maiulam na tayo, meron din po tayong pambenta. Owen, apo, hindi ka ba nagsasawa na laging palakang bukid ang ulam? Hindi naman po Lolo. Kasi po, iba-iba naman po ang ginagawa niyong luto eh. Minsan prito, o kaya ay ginataan, o kaya ay tinola. Kaya di po ako nagsasawa. Walang sinabi ang karning manok sa sarap ng karning palakang bukid, Lolo. Lumaki si Owen na katulad ng pangkaraniwang bata. Nakikipaglaro kasama ang mga kagaya niya. Isa sa pinakamalapit sa kanyang kaibigan ay si Kokoy. Ikaw talaga, Owen, oh. Ang tagal-tagal mong dumating. Kanina pa kita hinihintay para magpalipad tayo ng saranggola eh. Eh may ipinagawa pa kasi sa akin si Lolo Milton eh. O ayan ka na naman. Ang dami-dami mo na namang palusot. Hoy, ano ka ba Kokoy? Totoo yung sinasabi ko no? Tinutulungan ko pa nga si Lolo Milton sa mga trabaho niya eh. Minsan kasi, sumasakit na yung rayuma niya sa tuhod. Mahal na mahal mo talaga ang lolo mo eh, no? Oo naman, lolo ko yun eh. Pero Owen, totoo ba? Ang alin, Kokoy? Hindi mo raw tunay na lolo si Lolo Milton? Oo, Kokoy, tama ka. Totoo yun. Saka, hindi rin yun itinago sa akin ni Lolo. Pero kahit hindi niya ako tunay na apo, mahal na mahal ako ng Lolo Milton ko. Kung sa bagay, nakikita ko naman yun eh. Lahat ng gusto mo, binibigay niya. Nung nag-birthday ka nga, nung ika-10 birthday mo, ang dami mong handa. Oo, madami talaga. Daming handang pritong palakang bukid. Hehe. Ayos nga yun eh. Ang sarap nga eh. Ang dami ko kayong nakain ng birthday mo. Eh malakas ka naman talagang kumain eh. Kaya nga, ang taba mo na, Kokoy eh. Hoy, grabe ka naman sa akin. Malusog lang ako, Owen, no? Tara na nga, magpunta na tayo sa may burol. Mas malakas ang hangin doon para makapagpalipad na tayo na saranggola. Dami-dami mo nakikita. Puno ng kasiyahan ang kabataan ni Owen. Lumaki man siya na walang ina at walang ama. Subalit, sobra-sobra naman ang pagmamahal na inuukol sa kanya ni Mang Milton na tumayong tatay, nanay at lolo ni Owen. Nag-iisa sa bahay si Mang Milton
dahil nakikipaglaro ang apo kasama ang kaibigang si Kokoy. Nang may dumating na hindi inaasahang panauhin ng matanda na ikinagulat niya. Anong kailangan mo? Ba't nandito ka? Hindi sumagot ang nilalang na kausap ni Mang Milton. Dalawang lalaki yun na tila may mahalagang sadya. Bakas sa matanda ang pagkagulat at pagtataka. Samantalang kunot ang noo na tila galit ang taong kanyang kaharap na ayaw namang magsalita. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag niyo na akong puntahan dito sa bahay ko. Nananatiling nakatingin lamang ang dalawang lalaki kay Milton. Subalit sa mga tingin nito sa matandang lalaki ay nababasa naman ng matanda ang ibig ipahiwatig sa kanya ng mga ito. Pakiusap! Umalis na kayo rito sa bahay ko. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi pa rin umalis sa pagkakatayo ang dalawang lalaki. Sige na, pupunta na lamang ako sa tagpuan. Ayokong pag-usapan dito kung ano man ang pakay nyo. Pangako darating ako. Saka alam kong hindi nyo ako titigilan katulad ngayon. Kaya sige na, umalis na kayo, pakiusap. Hindi na sumagot pa ang kausap ni Mang Milton. Tumalikod na ang dalawang lalaki at umalis na ang mga ito. Pagkabahala naman ang mapapansin sa reaksyon ng matandang lalaki. Naroon sa dibdib niya ang pagkabahala at takot. Lintik na yan. Ayaw talaga nila akong tigilan. Hindi sila pumapayag sa aking ipinapakiusap sa kanila. Ayaw nila akong pakinggan. Mahiwaga at puno ng palaisipan ang binitiwang salita ni Mang Milton. Sino nga kaya ang mga nilalang na pumunta sa kanyang tirahan? At ano nga kaya ang pakay ng mga ito? Samantala, nang hapong yun, mula sa pakikipaglaro sa kaibigang si Kokoy, ay masayang umuwi si Owen. Masayang nagkwento sa kanyang lolo tungkol sa naging pagpapalipad nila ng saranggola ng kanyang kaibigan. Ayos! Ang sarap magpalipad talaga ng saranggola, Lolo Milton. Ang saya-saya. Tapos, ang taas po ng saranggola. Para nga pong eroplano na sumasayaw-sayaw po sa impapawid eh. Para nga pong tatangayin kami ni Kokoy nang lumakas po yung hangin. Nagsigawan po kami. Buti na lang po, tinulungan kami ng ibang bata para di po kami tangayin. Pero Lolo, grabe, ang saya po talaga nun. Masayang nagkikwento si Owen sa kanyang lolo. Kaya nga lang, tila walang reaksyon ang matanda na tila hindi niya napapakinggan ang mga sinasabi ng bata. Nagtaka siya dahil hindi naman ganun ang kanyang lolo. Lo? Teka po, okay lang po ba kayo, Lo? Hindi pa rin kumikibo si Mang Milton. Malalim ang iniisip ng matanda na tila naglalayag yon sa kung saan. Lo, ano po ba? Lolo naman no, namamatanda na po yata kayo eh. Kanina pa po ako daldal ng daldal dito, hindi naman po pala kayo nakikinig. Tinapik-tapik ni Owen ang balikat ng kanyang lolo. Saka palang napansin ng matanda na katabi na pala niya ang kanyang apo. Aba, Owen, apo. Dumating ka na pala. Lolo Milton, kanina pa po ako nandito. Ang dami-dami ko na nga pong kinikwento sa inyo eh. Abay, ganun ba? Hindi kita kasi napansin. Paano niyo po ako mapapansin? Ang layo-layo po ng tingin niyo. Parang may malalim po kayong iniisip. Naku po Lolo mag-iingat po kayo sa pag-iisip ng malalim. Baka malunod po kayo. Abay, lokong bata ito. Kung ano-ano sinasabi mo. Yan, ganyan po Lolo. Dapat po sa inyo ngumingiti. Para po kasing pasan niyo po ang buong mundo eh. Katulad nung napanood ko pong lumang pelikula ni Sharon Cuneta. Meron lang akong iniisip, apo. Lolo, ano po bang iniisip nyo? Baka pwede ko po kayong tulungan. Si Lola Sebia po ba? Aba, ikaw na bata ka. Kung ano-ano sinasabi mo. Magkaibigan lang kami ng Lola Sebia mo, no? Nagtatanong lang naman po ako, Lolo eh. Pero teka, Lo, ano nga po ba ang problema nyo? Kasi nga po, gusto ko po matulungan po kayo.
Hindi na, apo. Kaya-kaya na ito ng lolo mo. Ay siya nga pala, nagugutom ka na ba? Mabuti pa kumain na muna tayo. Oo nga po, Lolo. Kanina pa po ako gutom na gutom eh. Teka, huhulaan ko po ang ulam natin. Ano pa nga ba, kundi palakang bukid. Pero hindi prito, apo, kundi adobo sa gata. Wow! Ang sarap po nun, Lolo! Naghanda na ng kanilang hapunan si Mang Milton. Maaga silang kumain para maaga rin silang makapagpahinga. Dahil bukas ay may kailangan silang gawin ni Owen. Lilinisin nila ang taniman ng gulay para sa bagong punla na dapat nilang itanim. Nauna nang nakatulog si Owen ng gabing yon. Hindi naman dalawin ng antok si Mang Milton dahil ginugulo pa rin ang isip niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng kung anong ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Mas mabibigat na yabag yun. Napatayo mula sa pagkakahiga si Mang Milton. Hindi ko gusto tong kutob ko. Masama ang nararamdaman ko. Sumilip sa siwang ng bintana ang matandang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Hindi siya maaaring magkamali. Gusto talaga nilang manggulo. Hindi talaga sila titigil. Nagtungo na sa likod ng pintuan si Mang Milton. Kinuha niya mula sa pagkakasabit sa dingding ang isang buntot ng pagi. Mga lintik kayo. Ngayon ay magkakasubukan talaga tayo. Gusto nila akong sagarin. Pwes, magkaalaman na. Lumabas ng bahay ang matandang lalaki. Pagkalabas niya ng bahay, ay agad na bumungad sa kanya ang isang nakakakilabot na aswang asbo. Ang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo, katulad ng mabangis na hayop. Sige, halika rito. Lumapit kang damotes ka. Umatake ka para makita mo ang hinahanap mo. Ipapatikim ko sa iyo ang hagupit ng aking hawak na buntot ng pagi. Hindi man lang nagpakita ng pagkabahala ang aswang na nasa harapan na ni Mang Milton, kundi lalo lamang itong nagpakita ng galit at bagsik. Umatungal ito at ipinakita pa sa matanda ang kanyang malalaki at matutulis na pangil. May paganyang-ganyang ka pa. Akala mo yata'y matatakot ako sa mga pangil mo. Umastang aatake ang aswang. Bago pa nagawa yun ng halimaw, ay iwinasiwas na at pinaikot-ikot ni Mang Milton sa ere ang hawak na buntot ng pagi. Saka pinatamaan ng aswang na nasa harapan. Tinamaan ng buntot ng pagi ang halimaw. Hindi man napuruhan ang aswang, subalit napahiyaw ito. Iba ang sakit na dulot ng hawak na sandata ni Mang Milton. Pinaikutan ng halimaw ang matanda. Kumukuha ng buwelo para umatake. Naging handa naman ang matanda. Sinasabayan niya ang pag-ikot din ang bawat galaw ng halimaw. Muli ay pinaikot-ikot ni Mang Milton ang hawak na buntot ng pagi. Nadaplisan ng mukha ng aswang. Lumikha yun ng sugat dahil humiwa sa katawan na tila may konting laman pang sumama, kaya lalo lang pumalaw ang aswang. O ano? Hindi mo ba ako titigilan? O baka gusto mo nang tuluyang magkasugat-sugat ang katawan mo? Sige, lumapit ka pa. Lapit, bilisan mo. Pumorma ka. Akala mo yata'y matatakot ako sa'yo. Huwag ako, dahil alam na alam ko kung paano haharapin ang kagaya mo. Dahil hindi nagpakita ng takot si Mang Milton, ay nagdalawang isip ang aswang kung muli pa ba niyang aatakihin ang matanda. Hanggang sa nagpasya itong umalis na lamang. Tumakbo patungo sa kadiliman at doon ay nawala ito. Akala mo ha? Naduwag ang aswang. Tumakas na siya. Kaya lamang, tsak na hindi yun ang huli niyang gagawing pag-atake dahil sa ginawa ko sa kanya. Tsak na mag-iipon siya ng lakas at malamang sa pagbabalik niya, mas marami na siyang kasama. Bumalik na sa loob ng bahay si Mang Milton. Inilagay na niya muli sa likod ng pintuan ang buntot ng pagi. Babalik na sana siya sa kanyang higaan nang makita niyang gising na ang apo niyang si Owen. Lo? Lo, saan po kayo galing?
Sa labas, Apo. Ganitong oras po, lumabas pa po kayo, Lo? Ay, may inasikaso lang ako sa labas, iho. Ano po yun, Lo? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ang dami-dami mong tanong. Lolo naman eh, gusto ko lang naman pong malaman. Sige na, matulog ka na uli. Ako'y babalik na rin sa pagtulog. Hindi na po ako inaantok, Lolo eh. Saka, kanina po parang may narinig po akong ingay sa labas. Ano po ba yun? Para pong may nag-aaway eh. Baka naman guni-guni mo lamang yon, Apo. Ayaw ni Mang Milton na guluhin ang isip ni Owen, kaya hindi na lamang niya sinabi kung ano bang nangyari sa labas ng bahay nila. Laking pasasalamat din niya na hindi inalam ng bata ang pinagmulan ng narinig niyang ingay. Nang sumunod na araw, ay nagkausap sina Aling Sebia at Mang Milton. Hindi magkandatuto ang matandang babae sa pagkikwento kay Mang Milton tungkol sa kanyang mga nakita. Nako, Milton, kitang-kita ko. Totoong pinahanga mo ako. Biruin mo, nagawa mong harapin ang aswang na yon nang ikaw lamang mag-isa at hindi ka man lang nagpakita ng takot sa kanya. Nakita pala ni Aling Sebia ang ginawa nito nung mga nakaraang gabi. Salamat talaga sa iyo, Milton, ane. Dahil kung hindi mo hinarap ang halimaw na yon, malamang nagpunta na yun sa bahay ko at baka may ginawa pa sa akin. Nako, baka gawin akong pagkain noon. Hindi yun pupunta sa bahay mo, Sebia. Abay, paano mo naman natitiyak yon? Kahit paano, ay pihikan din ng mga aswang. Ayaw nila sa lasang panis. Abay, pambihira naman ito matandang to. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Lasang panis na ba ako? Dahil matanda na ako, ganun ba? Nagbibiro lamang ako, Sebia. Huwag mo namang masyadong seryosohin ang mga sinabi ko. Gusto lang kitang pangitiin. Pero totoo, Milton. Natakot ako nang makita ko ang aswang na yon doon sa may bahay mo. Hindi ko rin inaasahan ang bigla niyang pagsalakay sa bahay ko. Nagulat din ako, Sebia. Pero Milton, nagtataka lang ako. Bakit ang bahay mo lang? Abay, marami naman bahay dito sa lugar natin, hindi ba? Nagkataon lang siguro na unang nakarusunadahan na puntahan ng aswang na yon ang bahay ko. Dapat talaga sa panahon ngayon doblehin na natin ang ating pag-iingat. Kaya mag-iimbak ako ng maraming bawang at asin. Aba, Sebia, samahan mo na rin ng toyo at suka. Abay, bakit, Milton? Takot din ba sa toyo at suka ang mga aswang? Abay, malay ko. Para kapag may dumating na aswang at nahuli mo, edi pwede mong adobohin. Nako, ikaw talaga matanda kay puro kakalokohan. Pero teka, ano nga kaya ang lasa ng adobong aswangan Gusto mo ba matikman, Sebia? Ipaghahanda mo ba ako? Kung gusto mo ba, para sa susunod na may umataking aswang, ay huhulihin ko na at iaadobo ko para makatikim ka na. Likas na kina Mang Milton at Aling Sebia ang magbiruan. Matagal na rin silang magkakilala at magkapitbahay, kaya alam na nila ang ugali ng isa't isa. Samantala, mula nang umatake ang aswang asbo sa bahay ni Mang Milton, ay madalas hindi na makapagtulog ang matandang lalaki. Lagi siyang nag-aalala para sa kanila ng apong si Owen. Kanina pa tulog na tulog ang bata. Napagod sa pagtulong sa kanyang lolo sa mga gawaing bukid, pati na rin sa pakikipaglaro kay Kokoy. Ang totoo'y hindi inuobliga ni Mang Milton na tulungan siya ng apo sa mga gawain niya. Sadyang may kusa ang bata. Marunong siyang makiramdam, kaya alam niya kung kailan siya dapat tumulong sa kanyang lolo. Pinagmamasdan ni Mang Milton ang apo niya habang natutulog. Naisip niya na napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nang iwan si Owen ng inang si Clara na namatay sa panganganak. Sa simula ay nahirapan si Mang Milton kung paano palalakihin ang bata. Subalit ngayon ay malaki na ang pakinabang niya kay Owen. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa natutulog na bata.
Hindi man niya ito kadugo, subalit hindi matatawaran ang pagmamahal niya rito. Kaya may kung anong kumukurot sa dibdib ng matandang lalaki kapag naiisip niya ang tungkol sa kanyang plano. Magiging mahirap at magiging napakasakit nun sa kanya. Hanggang mabilis na natapos ang buong araw. Oh, Apo, akala ko'y nakabihis ka na. Lolo, paano po ako magbibihis? Wala pa po kayong sinasabi sa akin eh. Di nga ba sabi ko sa'yo, aalis tayo. Oo nga po, pero hindi niyo pa naman po sinasabi kung saan po tayo pupunta. Saka ko nasasabihin sa'yo, Apo. Sige na, magbihis ka na. At kailangan na nating umalis para hindi tayo gabihin. Sige na nga po. Kasi naman si Lolo Milton ayaw sabihin sa akin kung saan pupunta eh. Gusto pa yata niya surprise eh. Tama ka, Apo. Gusto ko talaga'y masorpresa ka. Siguro po may pupuntahan tayong party no. Gusto ko po yun, Lolo. Ayos po yun. Tapos maraming handang pansit, ice cream at saka cake. Wala akong sinabing ganyan. Mamaya, maghanap ka ng ganyang pagkain sa lugar na pupuntahan natin. Tinulungan na lamang ni Mang Milton ang apo upang makapagbihis ito, upang mapabilis ang pag-aayos ng bata. Ilang saglit pa ang lumipas at nakahanda na si Owen. May nakausap ng tricycle si Mang Milton na naghatid sa kanila sa bayan. Mula sa bayan ay sumakay muli sila ng jeep para sa mismong lugar na kanilang pakay. Lolo, mukhang malayo po ang pupuntahan natin ah. Hindi naman, Apo. Sakto lang. Lolo, saan po ba talaga tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Kung gusto mo, matulog ka muna dahil malayo-layo rin naman ang biyahe natin. Hindi na po, Lolo. Hindi naman po ako inaantok eh. Saka gusto ko po kasing gising ako kapag nasa biyahe po ako para nakikita ko po yung mga dinadaanan po natin. Ay nako, Apo nga kita. Kasi ganun din ako. Mas gusto kong nakikita ang bawat lugar na dinaraanan ng sasakyan. Umabot din ng mahigit 1 oras ang naging biyahe ng maglolo, sakay ng pampasaherong jeep. Naglakad pa ang maglolo patungo sa mismong lugar na kanilang pakay. Gumalagala ang paningin ng bata. Napapakunot ang noo niya habang binabagtas ang sementadong daan. Hanggang sa huminto ang maglolo sa harap ng isang napakalaking gate. Nagdoorbell si Mang Milton at isang lalaki ang nagbukas ng malaking gate. Kanina pa po kayo hinihintay ni Madam. Ganun po ba? Sumunod po kayo sa akin. Walang imik si Owen habang naglalakad na nakahawak sa kamay ng kanyang lolo Milton. Napapahigpit ang hawak ng bata sa kamay ng kanyang lolo. Hindi pa rin maintindihan ni Owen bakit sa ganung lugar sila nagpunta ng kanyang lolo. May pangamba na bumangon sa dibdib ng bata. Tahimik naman si Lolo Milton. Napakiramdam niya'y nagiging mabigat ang kanyang paghakbang sapagkat ang totoo'y hindi rin niya gusto ang kanyang gagawin. Subalit yun ang alam niyang nararapat. Isang matabang babae ang humarap kay Mang Milton. Humamay ito sa kanya na nagpapahiwatig na nagkausap na sila nito bago pa ang pagpunta nila doon ni Owen. Ang babaeng kausap ni Mang Milton ang siyang nagpapatakbo ng lugar na yon. Isa itong bahay ampunan. Doon isinama ni Mang Milton ang kanyang apo. Ipapaampon ni Mang Milton si Owen. Ang naging paliwanag at dahilan ng matandang lalaki sa namamahala sa center ay hindi niya na kayang buhayin pa ang bata. Matanda na siya at may sakit, kaya kailangan ni Owen ng lugar kung saan ay maaalagaan ito at magiging komportable. Dito po sa center ay magkakaroon na maraming kaibigan si Owen. Hindi pa lang kasi niya nakikita ang ibang bata dahil nasa loob pa po sila at nag-aaral. Oras kasi ngayon ng kanilang pag-aaral. Lolo, ayoko po dito. Lolo, umuwi na po tayo. Ang gusto nga lang ng lolo mo ay dumito ka. Mas maaalagaan ka rito, iho. Hindi ka sasala sa oras ng pagkain. Basta ayoko po dito, Lolo. Okay na po sa akin ang prito at adobong palakang bukid. Kahit yun po lagi ang pagkain ko, ayos na po sa akin. Basta kasama ko po si Lolo Milton. Mang Milton, mukhang mahihirapan po kayong iwan dito ang bata. Mama,
Hindi po. Saka nag-usap na tayo. Makabubuti kay Owen kung mananatili siya rito. Mas ligtas siya at makapag-aaral pa siya. Lolo, ayoko po dito. Tara na po, umuwi na po tayo. Saka maglalaro pa po kami bukas ni Kokoy eh. Magpapalipad pa po kami ng saranggola. Mabigat sa loob ni Mang Milton ang eksenang yon sa loob ng opisina ng bahay ampunan. Tila nagbabara ang kanyang lalamunan, lalo na't nakikita niyang nagsisimula ng umagos ang luha sa mga mata ni Owen. Ayaw na ayaw nitong magkahiwalay sila. Kailangan tatagan ni Mang Milton ang loob niya. Hindi niya dapat ipakita sa bata ang kanyang kahinaan. Owen, maiiwan ka na rito. Desisyon ko yon at hindi na magbabago. Agad na umagos ang luha sa mata ni Owen. Umiiwas na tumingin si Mang Milton sa bata. Hindi niya kayang makita ang pag-iyak nito. Kaya lang, ramdam na ramdam sa boses ng bata ang sakit ng kalooban. Lolo Milton, akala ko po ba't sabi niyo mahal niyo po ako? At hindi po tayo mag-iiwalay. Pero bakit ngayon po iiwan niyo po ako dito? Bakit gusto niyo po akong ipamigay dito sa ampunan? Ayaw niyo na po ba sa akin? Oo, ayoko na sa'yo. Matigas ang ulo mo. Hindi po totoo yan, Lolo. Hindi po ako naniniwala. Nagjo-joke lang po kayo, hindi po ba? Loko ka ba? Bakit ako magjo-joke? Hindi joke yon. Talagang ayaw ko na sa'yo. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling lang po kayo, hindi po totoo yan. Totoo yon. Ayoko na sa'yo. Dahil matigas ang ulo mo. Hindi mo ako sinusunod. Wala kang ginawa, kundi lagi na lamang maglaro. Sige po, Lolo. Hindi na po ako maglalaro. Tutulong na lamang po ako lagi sa inyo. Ako na po maglilinis palagi ng bahay. Kahit ano po gagawin ko, Lolo Milton. Basta wag niyo lang po akong iwan dito. Ayoko po dito. Gusto ko po doon sa bahay natin. Hindi. Dito ka na. Sa kasawan-sawa na ako nakasama ka. Pabigat ka lang sa akin. Ayoko nang kasama ka pa. Kaya dito ka na lang. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Tumayo si Mang Milton. Nagpaalam na ito sa babaeng namamahala sa ampunan. Subalit biglang yumakap ng maigpit si Owen sa kanyang lolo Milton. Yakap na tila ayaw bumitiw habang panay ang agos ng luha sa mga mata. Ayoko po dito, Lolo. Ayoko po dito. Please po, Lolo. Promise po, hindi na po ako magiging pasaway. Hindi na po ako magrereklamo. Lalo po ako magsisipag. Kahit pa ulit-ulit po na palakang bukid ng ulam ko po, okay lang po yun. Hindi po ako magrereklamo. Basta wag niyo lang po akong iwan dito, Lolo. Wag niyo po akong iwan dito. Ano ka ba, Owen? Bitiwan mo nga ako. Huwag mong hilahin ang pantalong ko. Di ba sabi ko sa'yo? Ayoko na sa'yo. Dahil pahirap ka lang sa buhay ko. Hindi ko na kayang alagaan ka pa. Hindi po ako magpapaalaga sa'yo, Lolo. Magpapakabait po ako. Huwag niyo lang po akong iwan dito. Pilit na inalis ni Mang Milton ang maigpit na pagkakayakap ni Owen sa kanyang bewang. Nahirapan siyang alisin yun, kaya nagpatulong na siya sa ilang tauhan ng ampunan upang alisin ang pagkakayakap sa kanya ng bata. Halos pumalahaw sa pag-iyak ang bata habang pinagtutulungang buhatin ng dalawang lalaki at ilayo si Owen. Tuloy-tuloy naman na lumabas na ng bahay ampunan si Mang Milton. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Kanina pa, gustong bumuhos ang kanyang luha. Napakabigat sa damdamin niya. Naiwan si Owen sa lugar na yon. Si Owen na itinurong niyang parang tunay na apo. Bumuo ng kanyang buhay at nagbigay ligaya sa kanya. Subalit, kailangan niyang iwan at maghiwalay sila. Nang ganap nang makalabas si Mang Milton sa loob ng bahay ampunan, saglit itong sumandal sa pader sa labas at doon niya inilabas ang kanyang mabigat na emosyon. Bumuhos din ang masagana niyang luha mula sa kanyang mga mata.
Patawad na po. Patawarin mo ang lolo. Pero kailangan kong gawin yun. Dahil ito ang mas makabubuti sa iyo. Para sa iyong kaligtasan. Unang gabi na hindi kasama ni Mang Milton ang apo, hindi siya dalawin ng antok. Sa bawat pagpikit niya ay mukha ni Owen ang kanyang nakikita. Dapat niya nang sanayin ang kanyang sarili na hindi nakasama ang bata. Ipinagtaka naman ni Aling Sebia na hindi niya na nakikita si Owen, kaya nag-usisa ito kay Mang Milton. Nasaan na ba ang apo mo, Milton? Ilang araw ko nang hindi nakikita. Pinagbakasyon ko muna sa isang kamag-anak sa Pangasinan at baka matagalan siya doon. Pangasinan? Pero ang sabi mo sa akin taga Batangas ka. Saka minsan mo nang naikwento na wala ka ng kamag-anak. Mali ka, Sebia. Baka nakalimutan mo lang. Milton, nasan nga ba si Owen? Makulit ka rin Sebia. Ang sabi ko nga, nagbakasyon sa bahay ng isang kamag-anak ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil kung nagbakasyon lang yon, ay bakit hindi ka kasama? May mga kailangan akong gawin dito. Kaya siya lang ang naroroon. Inihatid ko lang siya. Milton, may problema ka ba sa apo mo? Ano ba naman tanong yan, Sebia? Saka kung ayaw mo akong paniwalaan, bahala ka. Tinalikuran na ni Mang Milton si Aling Sebia. Napakunot na lamang ang noo ng matandang babae. Iba pa rin ang kutob niya dahil pakiwari niya ay hindi nagsasabi ng totoo si Mang Milton. Maging ang batang si Kokoy ay pinuntahan ang bahay ni Owen dahil hindi na ito dumarating sa kanilang madalas na tinatambayan. Wala na rin siyang kasama sa pagpapalipad ng saranggola. Kung anong sinabi ni Mang Milton kay Aling Sebia ay yun din ang sinabi niya sa batang si Kokoy. Kailan po uuwi ang kaibigan ko, Lolo Milton? Baka hindi na, Kokoy. Po? Doon na po si Owen? Naku naman! Masaya na rin kasi doon si Owen. May mga bago na rin siyang kalaro. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Hindi na pala kami magkikita ng kaibigan ko. Ramdam ni Mang Milton ang lungkot ni Kokoy. Malamang, ganun din ang nararamdaman ni Owen ng sandaling yon. Inalis na lamang ng matandang lalaki sa isipan ng apo. Ayaw na muna niyang isipin yon dahil nagpapahirap lamang yon sa kanyang kalooban. Samantala, naging malungkutin sa loob ng bahay ampunan si Owen. Maraming mga bata roon na halos kasing edad din niya. Kaya lang, mas pinili ng bata na mag-isa at hindi ito makipaglaro sa mga batang naroon sa bahay ampunan. Owen, iho, naghihintay sa labas sa mga bago mong kaibigan. Bakit hindi ka makipaglaro sa kanila? Okay na po ako dito sa loob ng kwarto. Nag-iisa ka lang dito. Ayaw ng lolo mo na makikita kang ganyan. Kaya kanya dinala rito ay para maging masaya at magkaroon ng maraming kaibigan. Babalikan pa po ako ng lolo ko dito. Alam ko po yun. Hindi niya po kaya na mawala ako. Babalik po siya. Owen, iho, mas magiging maayos ang buhay mo rito. Makakapag-aral ka pa. Kapag malaki ka na, pwede mong balikan ng Lolo Milton mo. Samantala, ilang araw mula nang dalhin ni Mang Milton sa bahay ampunan ang apong si Owen, ay muling nagkaroon ng hindi inaasahang panauhin ang matandang lalaki. Nagpapahinga noon si Mang Milton. Isang malakas na tadyak ang kanyang naramdaman na tumama sa kanyang tagiliran. Bakit mo ako tinadyakan? Tama lang yan sa'yo, tanda. Hayop ka! Anong kailangan mo sa akin? Basta ka na lamang papasok sa loob ng pamamahay ko. Wala akong pakialam sa'yo. Sabi ko, lubayan niyo na ako. Pabayaan niyo na ako sa buhay na gusto ko. Hindi pwedeng mangyari yon, tanda. Dahil kailangan mo sundin at gawin ang batas na ipinatutupad sa ating lahi. Hindi mo maaaring takasan ang iyong pagiging aswang. Kinalimutan ko na yon. Matagal na panahon nang pinatulog ko sa aking pagkatao ang pagiging aswang mula nang mamatay ang asawa ko. Dahil yun ang ipinangako ko sa kanya.
Naiiwan ko na ang dati kong masamang ginagawa at magbabago na ng tuluyan. Sabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta matatakasan ang lahing pinagmulan mo. Dahil aswang ka pa rin, nasa dugo mo ang pagiging aswang. Himala na lamang ang maaaring makapagpaalis niyan sa katauhan mo. Ayoko nang pumatay ng tao. Ayoko nang tumikim ng kahit na anong magpapaalala ng pagiging aswang ko. Kaya ba mas gusto mong pagtiyagaan na lamang ang mga karne ng palakang bukid? Hindi ka ba nagsasawa at nasusuka sa kakakain ng palakang bukid? Masarap pa rin ang dugo at laman loob ng tao. Magpapabata sa'yo, magpapalakas na katawan mo. Tignan mo nga ang itsura mo, patuloy sa pagkalubot at pagdanda ang itsura mo. Milton, masdan mo ang itsura ko sa itsura mo. Ako matipuno, malakas. Ikaw naman, nanghihina at nangungulubot na. Tama ka. Subalit may katiwasayan ang isipan ko ngayon. Kalokohan yung sinasabi mo. Boring at ang lungkot ng buhay mo, Milton. Masyado ka lamang nagpaloko sa asawa mo. Naging sunod-sunuran ka sa kanya. Kaya pati pagiging lahing aswang mo, tinalikuran mo, gayong aswang ka pa rin. Wala kang pakialam sa buhay na pinili ko, Gardo. Nasaan ang bata? Anong ginawa mo sa kanya? Saan mo siya dinala? Hindi mo na kailangan malaman. Inalis ko siya rito para iligtas sa mga katulad mo. Talagang mas gusto mo pa mapahama ka kaysa ang isuko sa amin ang batang alaga mo. Dahil hindi ako papayag na gawin yung alay ang apo ko. Matagal ko siyang inalagaan at iningatan para lang kunin nyo at gawing alay. Dahil siya ang hinihingi ng ating Panginoon, ang Panginoon ng dilim, isang sariwan dugo. Bakit si Owen pa? Marami namang iba dyan. Pihi ka ng Panginoon ng dilim. Siya ang pumipili at kailangan sundin ang gusto niya. Hindi siya dapat nabibigo sa anumang naisin niya. Isa yun sa maigpit na dahilan ni Mang Milton kung bakit kailangang ilayo niya si Owen, kung bakit pinili niyang mahiwalay sa kanya ang bata upang maprotektahan niya ito mula sa tangka ng kampon ng kadiliman. Nais nilang gawing alay si Owen, bagay na hinding-hindi hahayaang mangyari ni Mang Milton. Mula pa nang tumira sa kanya ang ina ng bata na si Clara, ay nagsimula na siyang guluhin ng mga kampon ng kadiliman. Maging si Clara ay nakursunodahan din nilang kunin, subalit ipinaglaban yun at hindi pinahintulutan ni Mang Milton. Yun nga lang, nawala pa rin siya pagkatapos na isilang si Owen. Bukod sa nais gawing alay si Owen ng mga kampon ng dilim, ay hindi rin kaya ni Mang Milton na ipaalam sa kanyang apo ang tunay niyang katauhan, ang pagiging isa niyang aswang asbo. Lalong hindi rin niya gustong isalin sa bata ang kanyang pagiging aswang, dahil alam niya kung ano ang hirap na maaaring pagdaanan. Nawawala ang kapayapaan, nagiging alipin ng kasamaan, at laging may ligalig ang buhay. Ilan lamang yon sa ayaw niyang maranasan at mangyari sa kanyang apo, kaya kahit napakasakit sa kanya, ay pinili niyang ilayo na lang si Owen, sapagkat ang hangad niya para sa bata ay isang normal at tahimik na buhay. Mula nang tumira si Owen sa bahay ampunan, ay wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang lolo Milton. May mga pagkakataon na umiikot siya sa kabuang paligid ng ampunan, nagmamasid at inaalam ang lugar na maaari niyang daanan. Sadyang hindi mapalagay si Owen, ang nais niya'y makatakas doon upang bumalik sa kanyang lolo. Samantala, naging palaisipan naman kay Aling Sebia ang mga ikinikilos ni Mang Milton, ang madalas nitong pagiging balisa at ang pagkakaroon ng mga taong pumupunta sa bahay nito na dati naman ay walang dumadalaw. Kaya nang minsang makasalubong niya sa daan ang matandang lalaki, ay hindi na napigilan pa ni Aling Sebia ang mag-usisa. Magandang araw sa iyo, Milton. Kumusta ka na nga pala? Para namang napakalayo ng bahay mo sa bahay ko. Madalas naman tayo nagkikita. Oo nga, pero halos hindi na tayo nagkakausap. Mula kasi nang hindi mo nakasama si Owen Parang nagi kang abala.
Saka, may mga taong pumupunta sa inyo. Mga kakilala ko lang ang mga yon. May tinatanong lang sa akin. Buong akala ko ay wala ka baga kaibigan. Kwan, kailan ko lang din sila nakilala. Sige na, Sebia. May kailangan pa akong gawin. Milton, talaga bang ayos ka lang? Oo naman, ayos na ayos lang ako. Bakit mo na itanong? Baka kasi kailangan mo ng tulong. Ako bilang kaibigan at kapitbahay ay nandito lang lagi. Napangiti na lamang si Mang Milton at nagpasalamat sa ipinapakitang pag-aalala at pagmamalasakit sa kanya ni Aling Sebia. Pero siya man ay nababahala dahil baka pati ang kanyang matandang kapitbahay ay madamay sa problema niya ngayon sa mga nilalang ng dilim na nanggugulo sa kanya. Tila ayaw talagang tigilan ng mga kampo ng dilim si Mang Milton. Pilit na hinahanap sa kanya ang apong si Owen na itinago niya sa ampunan. Wala pa rin bang apo mo, Milton? O wala ka talagang planong isuko siya, gaya ng nais ng Panginoon ng Kadiliman? Sabi ko naman sa iyo, Gardo, huwag na si Owen. Hindi ka na makakatanggi pa. Hindi mo maaaring biguin ang ating Panginoon. Iba kasi nararamdaman ng ating pinuno sa batang pinalaki mo. Kaya siya nais niyang maging alay. Teka, Gardo, kung ako na lang kaya ang gawin yung alay, wag na ang apo ko. Anong sabi mo? Gusto mong pagtiyagaan ka ng ating Panginoon? Laso ng dugo mo para sa lahing aswang. Sa kakalahi ka namin. Pareho ang dugo natin. Gaya ng nasabi ko na, hindi ko maaaring maisuko ang aking mahal na apo. Mas mahal mo pa ba siya kaysa sa ating Panginoon? Yung bang ibig mong mangyari? Baka iniisip mo na dahil tumututol ka ay matatapos na ron ang lahat. Kahit saan mo pa itago ang iyong apo, ay matutuntun at matutuntun din siya ng mga kalahi natin. Hindi mo maitatago sa kanila ang iniingatan mong apo. Mahanap at mahanap siya kahit saan. Hindi niyo gagawin yun. Huwag niyong papangasang kunin si Owen. Ako mismo makakalaban niyo pag nagkataon. Kahit magkauri tayo, kaya ko kayong harapin para sa kaligtasan ng aking apo. Masyado mo siyang pinoprotektahan. Pero tignan na lang natin kung hanggang saan na magagawa mo. Hindi mo yata ganap na kilala ang lahi ng aswang na ibig mong kontrain. Para mo na ring hinangad ang maaga mong kamatayan. Sa ampunan, kung saan iniwan at itinago ni Mang Milton si Owen, para sa kanya ay ligtas na lugar yon para sa apo, lalo na't ang ampunan ay katabi ng isang simbahan. Pero madalas ay hindi kagad nakakatulog sa gabi ang bata. Maraming gumugulo sa isipan niya. Kapag nakakatulog naman si Owen, ay nagkakaroon ng panaginip na dati hindi niya napapanaginipan nung naroon pa siya sa bahay ng kanyang lolo Milton. Parang totoong-totoo. Nanaginip na naman ako. Ilang beses na ako nananaginip ng ganun. May mga gustong pumatay kay Lolo Milton ko. Mga kakaibang halimaw. Mga aswang na ayaw siyang tigilan. Ayoko may masamang mangyari sa Lolo Milton ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya na ayaw niya na sa akin. Hindi totoo yun, nagsisinungaling lang siya. Sabi niya pabigat ako. Hindi totoo yun. Alam kong mahal na mahal ako ni Lolo Milton. Sigurado ako na may dahilan kung bakit niya ako dinala rito sa ampunan na to. Lumapit ang isang tauhan sa ampunan nang makitang nakaupo sa kanyang kama si Owen at gising pa ang bata. Hindi ka pa natutulog, Owen? Hindi pwede magpuyat. Nakatulog na po ako, kaya lang nagising po ako kasi po nanaginip po ako. Ganun ba? Kung ano man yun na panaginipan mo, hindi yun totoo. At kung nakakatakot yun, kailangan mo lang gawin ay mag-pray ka para hindi ka na ulit managinip na masama. O sige na, mag-pray ka na muna at bumalik ka na sa pagtulog, ha? Opo. Tumalikod na ang tauhan ng ampunan. Naniniwala si Owen na kailangan niya ang magdasal, pero hindi lang para sa masama niyang panaginip, kundi para din sa kaligtasan ng kanyang lolo Milton.
Subalit pakiwari niya ay hindi lang basta panaginip yon tungkol sa kanyang lolo, kundi posibleng may katotohanan na nasa panaginip nito. Hindi na dinalaw pa ng pagkakaantok si Owen ng gabing yon, sapagkat tulog na rin ang halos lahat ng mga tauhan sa ampunan, pati ang mga katulad niyang bata na naroon. Nagpasya itong bumaba sa kanyang kama. Marahan ang bawat pagakbang patungo sa pinto. Ibig lumabas ni Owen, at kung magkakaroon siya ng pagkakataon, ay tatakas na rin siya. Sa paglabas ni Owen, ay gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa labas ng gate ng ampunan. Kakaiba ang mga ingay na yon. Nagdulot yon ng kilabot sa bata. Nais ni Owen na alamin ang pinagmulan ng ingay, kaya sumilip siya sa labas ng gate ng ampunan. May maliit na butas doon na maaaring makita ang sinumang nasa labas. Ganun na lamang ang gulat at agad na kinalibutan si Owen nang makita ang ilang halimaw na nasa harapan ng gate na tila naghihintay ng pagkakataon upang makapasok sa loob. Naku po, hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang na nasa labas nitong ampunan. Bakit may aswang na nakarating dito? Hala, anong gagawin ko? Kung gigisingin ko ang mga tauhan dito sa ampunan, baka kung ano mangyari sa kanila. Pero hindi dapat makapasok sa loob ang mga aswang. Kaya lang, anong gagawin ko? Paano ko haharapin ang mga nakakatakot na aswang na to? Umaatungal at naghihintay ng pagkakataon ang mga halimaw kung paano makakapasok sa loob ng ampunan. Subalit, bago pa sila makagawa ng paraan, ay may isa pang aswang ang dumating. Galit ito at planong atakihin ang dalawang aswang na kanina pa nag-aabang sa may gate ng ampunan. Mukhang hindi nila kakampi yung dumating na aswang. Kitang-kita ni Owen nang sugurin ng bagong dating na aswang ang dalawang kauri nito na nag-aabang sa gate ng ampunan. Nagpambuno sila, isa laban sa dalawa, subalit mas agresibo at palaban ang nag-iisang aswang. Pangil sa pangil, kuko sa kuko ang kanilang paglalaban. Bumangga pa sa pader na yari sa bakal ang mga nagpapambunong aswang. Malakas ang kalabog na halos masira ang gate na bakal. Kapwa sugatan ang mga halimaw, ang kanilang laway ay nagkalat at tumutulo na tila pagod na sila sa kanilang naging sagupaan. Subalit isa man ay ayaw magpaawat. Patay kung patay, tila yun ang nais nilang mangyari. Kilabot naman ang nararamdaman ni Owen habang nakasilip siya sa isang butas at pinapanood ang sagupaan ng mga halimaw. Wala pa rin gustong magpatalo at umurong. Hanggang sa isang malakas na ingay ang narinig ng nagpapambunong mga aswang. Tunog yun ng kampana ng simbahan, hudyat na mag-uumaga na. Kapwa na pahinto sa kanilang engkwentro ang mga halimaw. Napatingala sila sa kalawakan, kasunod ay nagkanya-kanya na ng takbo patungo sa kadiliman. Walang sino man ang nanalo sa labang yun, subalit isang bagay ang tiyak, kapwa sila may mga sugat. Ganap nang kinain ng kadiliman ang mga halimaw na kanina lamang ay nais magpatayan. Tanging si Owen lamang ang nakasaksi ng mga pangyayaring yon. Hindi na rin yun ipinaalam pa ng bata sa mga taga-ampunan. Saka hindi niya tiyak kung paniniwalaan ang mga sasabihin niya tungkol sa mga aswang na nakita niya. Samantala, nagngingit-ngit naman si Gardo habang hinuhugasan ng kakaibang uri ng langis ang mga sugat sa kanyang katawan. Isa siya sa mga aswang na naroon sa may gate ng ampunan, sapagkat gaya ng kanyang sinabi ay matutunto nila ang kinaroroonan ng apo ni Mang Milton. Hindi nga siya nagkamali. Agad nilang nalaman ang lugar na pinag-iwanan sa bata. Sa bahay ampunang yun, naroon nga ang apo ni Milton. Ang batang kailangan namin makuha para maging alay sa aming Panginoon. Kaya lamang, napurnada dahil sa pakikialam ng isang aswang na kauri din namin. At hindi ako maaaring magkamali na si Milton ang aswang na yon. Siya ang umadlang upang hindi kami magtagumpay na makuha ang bata. Pero hindi pa kami tapos. May iba pang pagkakataon. Ang mahalaga ay tiyak na namin kung nasaan ang bata. Kaya babalikan na lamang namin siya. At sa pagbabalik namin,
ay dapat matiyak na namin na makukuha na namin ang apo ni Milton. Sa lugar ni Mang Milton ay muntik na siyang mapamura nang biglang sumulpot sa likuran niya at nagsalita si Aling Sebia. Ano ka ba naman, Sebia? Nanggugulat ka naman. Ikaw naman hindi ka pa nasanay sa akin, Milton. Patagal na akong ganire na bigla na labang sumusulpot. Pero dapat ay bumubusina ka naman. Nako! At gusto mo pa yata akong gawing kotse na kailangan bumusina pa. Ayoko lang na nagugulat ako. Paano na lang kung may hawak akong itak tapos ginulat mo ko? Baka natagpas ko ang leg mo. Hoy, grabe ka naman dyan. Hindi mo naman magagawa yun, ane. Kaya wag mo nang uulitin ang panggugulat sa akin. Teka, ano ba nangyari sa'yo at may mga sugat ka, Milton? Kanino ka bang nakipag-away, ha? Pwede ba, Sebia? Huwag ka na lang magtanong. Lahat na lang ipinakikialaman mo. Milton, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hayalat mo kang malalim ang mga sugat mo. Mamaya niyan kumapano ka. Gusto mo ba tulungan kitang gamutin ang mga yan? Hindi na. Okay na ako, Sebia. Kaya ko na ito. Saan ka nga ba kasi napaaway? Sabi ko na sa'yo, sa akin na lang yon. Saka wag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Hindi ko ikakamatay ang mga sugat na ito. Si Mang Milton ang isa sa mga aswang na nakipagpambuno. Siya ang aswang na humadlang sa masamang pinaplano ng aswang na si Gardo dun sa bahay ampunan. Dahil gaya ng kanyang sinabi, hindi siya papayag na guluhin nila si Owen, lalo na ang kunin doon ng bata. Handa niyang itaya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang apo. Bagamat hindi tiyak ni Mang Milton kung hanggang saan niya kayang protektahan si Owen mula sa mga kampo ng dilim na nais kumuha sa bata. Dahil nga sa nangyaring pagpunta ng mga aswang sa ampunan, ay nakabuo ng pasya si Owen na pagsapit ng gabi ay gagawa siya ng paraan upang makaalis sa lugar na yon. Kailangan maipaalam din niya yon sa kanyang lolo at baka may maitulong ito para sa mga batang naroon sa ampunan. Kaya nagkunwaring maagang natulog si Owen ng gabing yon nang sumapit na ang hating gabi. At tahimik na ang lahat sa loob ng senter ay agad na bumaba ng kanyang kama ang bata. Tiyak ang kanyang bawat kilos. Dapat siyang makaalis sa lugar na yon dahil hindi siya maaaring basta dumaan sa gate sapagkat matitibay ang mga kandadong gamit doon kaya dumaan siya sa pader. May kataasan yon pero nakagawa siya ng paraan upang makadaan doon. Umakyat siya sa puno na halos nakadikit sa pader. Nang makaakyat doon ay itinali ang nakuhang lubid para makababa siya. Naglambitin siya sa lubid papunta sa kabila ng pader sa labas ng ampunan. Kaya malayang nakalabas si Owen. Hindi yun naging mahirap para sa kanya. Sa kuta naman ng mga aswang na pinamumunuan ni Gardo ay naghahanda sila ng isang pagsalakay. Hindi nila nagustuhan ang ginawa ni Mang Milton na pakikialam. Nagtamo siya ng mga sugat na muntik na niyang ikapahamak kaya kailangan niyang makaganti. Dahil alam na nila ang kinaroroonan ng apo nito kaya wala ng dahilan para buhayin pa nila si Mang Milton. Kahit kauring aswang man nila ang matanda ay walang kabayaran para sa kanila ang ginawang pagtataksil nito. Pagtataksil ang ginawa ng matanda na pag-atake at paghadlang sa kanila para makuha si Owen. Tinawag ni Gardo ang mga kalahi niyang aswang-asbo upang magkakasama silang puntahan at ibigay ang kamatayan kay Mang Milton. Pagkatapos nilang mapatay ang matanda na nagtaksil sa kanila, ay sa kanila babalikan ang ampunan upang kunin doon si Owen. Yun nga lang, wala silang alam na nakatakas na ron ang bata. Samantala, mabilis ang bawat lakad ni Owen kahit madilim. Binabagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang lolo Milton. May kalayuan yon mula sa bahay ampunan na pinagdalhan sa kanya. Tila umayo naman ang tadhana at tamang pagkakataon sa bata. Isang jeep na may mga kargang gulay ang nakahinto na ang ruta ay patungo sa direksyong pupuntahan niya. Nagkakabit ng gulong ang driver nito, nakatulong ang isa pang lalaki.
Sa tingin niya ay naplatan ang sasakyan kaya pinalitan ng gulong. Nagmamadali namang lumapit si Owen sa sasakyan. Malapit nang matapos ang pagkakabit ng gulong kaya kailangan makapwesto kagad siya sa likod ng sasakyan para makabalik sa baryo kung nasaan ang bahay ng kanyang lolo Milton. Saglit pa ay umandar na ang jeep. Nakapwesto na sa likod si Owen kasama ang mga gulay. Walang lingon-lingon ang dalawang lalaking nakaupo sa unahan ng sasakyan kaya hindi nila alam na may ibang pasahero na silang sakay. Patungo sa baryo na kinalakihan ni Owen ang sasakyan hanggang sa huminto ito sa lugar na malapit sa isang sementeryo. Tapat yon ng isang tindahan. Maaaring hanggang doon na lang ang jeep. Nang bumaba ang dalawang lalaki, ay mabilis ding bumaba ang bata. Lalakarin na lamang ni Owen ang pagpunta sa bahay ng kanyang lolo Milton dahil malapit na yon. Napadaan siya sa tapat ng isang sementeryo. Nang nasa tapat na siya ng sementeryo, ay hindi niya maipaliwanag na biglang bumigat ang kanyang mga paa. Hala, ano nangyayari? Ba't ganun? Parang ang hirap iakbang ng mga paa ko. Mabigat ikilos. Pilit na inaangat ni Owen ang kanyang dalawang paa, kaya lamang tila may humihila dito at hirap siyang iakbang. Ang bigat! Ang bigat ng mga paa ko! Subalit nanlaban si Owen. Pilit niyang nilabanan ang pamimigat ng kanyang paa. Hanggang sa maya-maya pa ay nawala yon. Nang maramdaman ng bata na wala na ang pamimigat ng kanyang mga paa, ay kumaripas na lamang ito ng takbo na tila nagtatayuan ng buhok sa kanyang katawan. Ang pangyayaring yon na naranasan ng bata ay merong nais ipahiwatig sa kanya. Samantala, sa lugar ni Mang Milton ay nagising siya sa ingay ng mga kakaibang tahol ng mga aso. Umaalulong ang mga yon. Ayon nga sa mga matatandang kwento, kapag umaalulong daw ang aso sa gitna ng gabi, ay nakakakita ito ng kakatuwang nilalang. Maya-maya pa ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na amoy na dala ng hangin. Ano bang amoy yun? Napakabaho! Amoy nabubulok! Hindi mapalagay ang matanda dahil sa mabahong amoy na yon, kaya lumabas siya ng bahay upang alamin kung saan ba yun nanggagaling. Kaya lamang, sa pagbukas ni Mang Milton ng pinto ng kanyang bahay, ay ganoon na lamang ang kanyang sindak dahil sa nabungaran. Maabagin langit! Anong nilalang ka? Ang baho! Naaagnas na bangkay ang nasa harap ni Mang Milton. Hindi siya maaaring magkamali. Isang uri ng aswang ang nasa kanyang harapan. Isa tong aswang amalanhig. Bumabangon mula sa libingan dahil sa isang misyon na hindi natapos gawin. Kaya bumangon ito upang tapusin yon. Tauhan ka rin ba ni Gardo na pinapunta rito para guluhin ako? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Itay Milton? Sino ka? At bakit tinatawag akong Itay Milton ng isang amalanhig? Ako ito, Itay Milton. Ang anak niyo. Ano ba sinasabi mo? Wala akong anak. Sandali. Clara? Ikaw ba yan, Clara? Opo, Itay Milton. Ako nga ito. Si Clara. Ibig mo sabihin naging isa kang amalanhig. Ibig sabihin, isa kang aswang. Opo, Itay Milton. Isang lihim na aking itinago sa inyo na nakamatayan ko na. Dahil ang nais ko'y iwan na rin ang ganong uri ng pagkatao. Subalit hindi madali. Pero pilit kong pinaglalabanan para sa aking katahimikan. Teka, bakit ka nagbalik? Anong dahilan? Para sa anak ko. Kailangan niya ang tulong ko ngayon, Itay Milton. Dapat ko rin maipasa sa kanyang taglay kong bertud na nasa loob ng aking katawan. Kailangan maibigay ko sa kanya para magkaroon na ako ng kapayapaan upang tuluyan na ako makatawid sa lugar na gusto kong puntahan na ikatatahimik ng aking kaluluwa. Teka, Clara,
Ano bang bertud at sinasabi mo? Mula sa naaagnas na katawan ay may dinukot si Clara sa loob ng katawan niya. Ito, Itay Milton. Ang puting batong ito, ang bertod na tinutukoy ko. Mutya ng punong banaba. Makatutulong ito sa aking anak, lalo na kung may mga kampon ng kadiliman na nanggugulo sa kanya. Tama ka. Ginugulo nga ako ng mga masasamang aswang at nadamay si Owen. Sadyang madadamay siya. Dahil anak ko si Owen, kaya di ako magtataka. Nangangarim ng kampon ng dilim na maging alay ang aking anak. Tama, Clara. Ganun nga ang nais mangyari ng mga kampon ng kadiliman. Kunin mo na ito, Itay Milton, para sa iyong kaligtasan. Ang bertud ding ito, ang dahilan kung bakit nagawa kong labanan ang pagiging aswang ko. Kaya namuhay ako nang hindi ko ginamit ang kasamaan dulot ng aking pagiging aswang. Kunin mo na ito, Itay Milton. Sa tingin ko, ikaw ang masigit na nangangailangan nito para sa kaligtasan ng aking anak. Hinuha ni Mang Milton ang puting bato na sinasabing bertud. Pagkakuha ng matandang lalaki ay tumalikod na si Clara at lumakad ito papalayo. Habang naglalakad ito ay unti-unting nalalaglag ang mga bahagi ng nabubulok na laman ni Clara hanggang sa tuluyang maubos ito at tila nalusaw. Wala na ang amalanhig na si Clara nang mula sa likuran ni Mang Milton ay may humawak sa braso niya. Napapitlag sa pagkakagulat ang matandang lalaki. Ganun na lamang ang pagtataka nang makita niya kung sino ang humawak sa kanyang braso. Owen, apo! Lolo, para po kayo nakakita ng multo ah. Anong ginagawa mo ritong bata ka? Abay, paano ka napunta rito? Lolo, ayoko na po dun sa ampunan. Dito na lang po ako. Nako, ikaw talaga! Tumakas ka, no? Lo, dito na lang po ako sa inyo. Mas gusto ko po kayong kasama, Lo. Siya nga pala, kanina, may nakita ka bang kausap ko? Wala po. Nagtataka nga po ako dahil nakatulala po kayo tapos may tinitignan kayo sa kamay nyo. Owen, apo, ang inay mo. Ano po? Ang inay ko po, Lolo Milton? Lo, sabi niyo po, sanggol pa lang po ako, namatay na po siya. Wala ka talaga nakitang kausap ko kanina. Wala nga po, Lo. Hindi na ipinilit pa ni Mang Milton ang ibig na sana niyang ipaliwanag sa apo. Okay na rin na wala itong nakita. Halika, apo, sa loob tayo mag-usap dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mong pagtakas sa ampunan. Ikaw talagang bata ka. Ang tigas-tigas ang ulo mo. Kasi po, Lolo, kaya rin po ako tumakas doon sa ampunan para humingi po ng tulong sa inyo. Kasi po delikado po mga bata doon sa ampunan. May mga aswang po na pumunta doon. Nakita ko nga po may mga aswang po na naglaban. Alam na ni Mang Milton ang tinutukoy ni Owen, kaya hindi na rin ito nag-usisa pa. Sila ni Gardo ang aswang na nakita ng apo. Nasa pag-uusap ang maglolo nang marinig nila ang pagpalahaw ni Aling Sebia na kanilang kapitbahay. Lolo, sigaw po ni Aling Sebia yun ah. May masamang nangyayari sa kanya. Hindi yun sisigaw ng ganun kalakas kung walang nangyayari. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang maglolo. Kailangan nilang tulungan si Aling Sebia. Agad nilang nakita na napapaligiran ng mga aswang asbo ang bahay ng matandang babae. Tama ang naging kutob ni Mang Milton. Pati na ang kapitbahay niyang si Aling Sebia ay idadamay ni Gardo sa gagawin nilang paghihiganti. Lolo, ang daming aswang! Humanda ka, apo. Tayo ang talagang pakay ng mga yan. Ano, Lolo? Tayo po! Oo, kaya halika na sa loob ng bahay. May kailangan tayong kunin doon para harapin ang mga aswang na yan. Nauna na si Mang Milton na nagmamadaling lumakad patungo sa kanilang bahay. Nakasunod naman si Owen na nasa isip pa rin ang pagtataka. Kinuha ni Mang Milton ang itak niya na ginagamit sa pagkatay sa mga palakang bukid, samantalang ang ibinigay naman niya kay Owen ay ang buntot ng pagi.
Apo, alam mo ba na gamitin ito? Opo, Lolo. Kaya ko pong gamitin ang buntot ng pagi. Humanda ka at bago tayo lumabas ng bahay, kunin mo ang puting batong ito. Ano po ito? Candy po ba ito? Higit pa sa candy yan, Apo. Sige na, isubo mo na. Kailangan mo yan, Apo. Lalo na't kailangan nating harapin ang mga aswang. Isubo mo na, bilisan mo. Walang nagawa si Owen dahil sa pagmamadali, kundi ang isubo ang puting bato na isang bertud. Taglay nito ang mutya ng Banaba, ayon sa nanay ng bata na bumangon mula sa libingan. Naubo na tila nasamid pa si Owen pagkalunok sa puting bato. Handa ka na ba, Apo? Kailangan na nating harapin ang mga aswang para matigil na sila sa kanilang pananakot at panggugulo sa atin. Lumabas na ng bahay ang maglolo. Nakahanda na silang harapin ang mga aswang asbo na nanggugulo at nais kumuha kay Owen. Lubayan niyo si Sebia! Mga anak kayo ng Teting! Huwag niyo siyang idamay! Kami ng apo ko ang harapin niyo! Nandito kami! Lolo Milton, nakita na po tayo ng mga aswang. Mga kaapo, tsak nasusugod ang mga yan. Kaya humanda ka. Ano mang makikita mo at mga mangyayari, huwag na huwag ka magpapaapekto. Ang misyon natin ay harapin ang mga aswang na yan at talunin. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lolo. Naiintindihan ko po mga sinabi niyo. Bago pa umatake ang mga aswang na naroon sa harap ng bahay ni Aling Sebia, ay biglang nagkaroon ng pagbabago sa itsura ni Mang Milton at naging aswang ito. Subalit ang lamang niya ay may hawak siyang sandata na matalas na gulok upang mas maging madali ang pagharap sa mga kalaban. Dahil naman sa ipinalunok na puting bato ni Mang Milton kay Owen na isang uri ng bertud at taglay na mutya, ay nagbago rin ang anyo ng bata. Isang batang aswang na may hawak na buntot ng pagi. Ang maglolong aswang ay handa nang humarap sa mga masasamang aswang na pinamumunuan ni Gardo. Ang aswang na ang hatid ay kasamaan at kamatayan, samantalang ang misyon naman ng mga aswang na sina Mang Milton at Owen ay upang tapusin ang paghahari ng masasamang aswang. Nagsimula na ngang umatake ang masasamang uri ng aswang. Nagtalikuran pa ang maglolo upang protektahan nila ang bawat isa. Sa bawat pagsugod ng mga halimaw ay matinding pinsala ang mapapala nila mula sa matalas na itak ni Mang Milton. Humihiwa naman at lumilikha ng sugat sa katawan ng mapinsalang aswang ang bawat pagwasiwas ni Owen sa kanyang sandata na buntot ng pagi. Sige! Lumapit pa kayo mga damotres kayo para matikman niyo ang inyong kamatayan! O ano, mga pangit na aswang! Lumapit kayo dito! Sige, lapit pa! Para maramdaman niyo ang sakit ng hagupit ng buntot ng pagi ko! Gardo! Nasa na ang kayabangan niyo? Naduduwag na ba kayo? Kahit kailan, taksil ka, Milton. Hindi ka dapat naging kauri namin. Ama ka, taksil nga ako. Dahil matagal ko nang itinakwil ang lahi na pagiging masamang aswang. Kaya hindi ko papayagang magpatuloy pa ang kasamaan niyo. Ginawa mo pa talagang kakampi ang alaga mong bata. Dahil hindi ko papayagang maging katulad niyo siya. Lalo nang gawin siyang alay para lamang lumakas pa kayo. Hindi yun mangyayari. Lolo, tapusin na po natin ang aswang na yan. Alam kong isa po siya sa aswang na nagpunta sa ampunan. Tama ka, bata. Isa nga ako ron. Kaya magpasalamat ka at hindi ka namin nakuha ron. E di sana naging alay ka na sa aming Panginoon. Hindi mangyayari yun. Pangit! Tama na ang satsat. Kailangan wakasan na ang kasamaan nyo at paghahasik ng lagim, Gardo. Magkasamang umatake ang maglolo. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi na yun naiwasan pa ni Gardo. Bumaon sa katawan niya ang matalas na itak na hawak ni Mang Milton. Nakita yun ng ibang mga aswang na nais tumulong. Subalit sila naman ang hinarap ni Owen. Buong lakas at bilis niyang iwinasiwas sa ere ang kanyang hawak na buntot ng pagi. Humahagupit yun sa katawan ng mga natatamaang aswang at napapasigaw sa bawat latay na tumatama sa kanilang balat. Masyado kayo maukulit ha! Ang papangit yung mga aswang kayo!
Ayaw nyo pa talagang tumigil. Kaya tikman nyo ang hagupit ng buntot ng pagi ko. Heto pa! Wari naglalaro na lamang si Owen at tuwang-tuwa sa paggamit ng buntot ng pagi na lumalatay sa katawan ng mga halimaw. Tagumpay naman si Mang Milton na gapiin si Gardo. Nakahandusay na ito at tila habol ang hininga. Totoo, naaawa kong makita kang nahihirapan, Gardo. Pero hindi na dapat binubuhay pa ang isang masamang nilalang na kagaya mo. Maawa ka, Milton. Bigyan mo pa ako ng pagkakataong mabuhay. At pangako, anumang kakayahan ko, ipapasa ko sa'yo. Ikaw na mangunguna sa mga aswang. Magiging sunod-sunuran ako sa'yo. Huwag mo na akong linlangin, Gardo. Kilalang-kilala na kita. Alam ko ang pagiging traidor mo. Kung pagbibigyan kita, malamang pagtalikod ko, tatraidorin mo ako. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka, Milton. Maawa ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tama na! Tama na ang kadramahan mo! Itinaas ni Mang Milton ang matalas na gulok na hawak ng kanyang dalawang kamay. Sa kabuon lakas at mariin na itinusok sa katawan ni Gardo sa tapat mismo ng kanyang puso. Pumulandit pa ang masaganang dugo at kumalat yun sa lupa. Yun na ang kanyang kamatayan. Paalam na, Gardo! Yan na ang katapusan mo! Sa pagkamatay ng kampon ng dilim ay biglang may lumukob na itim na usok sa lugar na kinaroroonan ng mga namatay na aswang. Nabalot ng itim na usok ang lugar. Saglit pa ay unti-unting nawala ang usok. Maging ang mga bangkay na kampon ng kadiliman, pati na si Gardo, ay kasamang tinangay ng usok na yon. Maaaring kagagawan yon ng Panginoon ng kadiliman. Kinuha nito ang kanyang mga kampon. Ngunit kung sakali man na bumumuli ng pangkat ang puwersa ng kadiliman, may magiging katapat na sila at magiging tagapagtanggol ng kapayapaan. Isa ding uri ng aswang. Yun ay sina Mang Milton at Owen, subalit hindi upang maghatid ng takot at lagim, kundi upang magpakalat ng kapayapaan at kaligtasan sa lugar na yon. Uri ng aswang na ang hangad ay kabutihan ng kapwa. Wala nang dahilan para ilayo pa o magkahiwalay sina Mang Milton at si Owen. Tapos na rin ang ikinakabahala ni Mang Milton na kukunin na masamang nilalang ang bata para gawing alay. Kapwa man sila may kakaibang pagkatao at katangian, pero iisang bagay naman ang meron silang pagkakapareho. Yun ay ang hangarin na makatulong at mapanatili ang katahimikan sa baryong yon. Higit sa lahat ay ang tunay na pagmamahal sa isa't isa na hindi mawawala sa kanilang puso, kakaiba man ang kanilang katauhan. Hindi tayo isinilang upang maging masama. Subalit dahil sa iba't ibang kadahilanan ay naliligaw tayo at nabubulid sa paggawa ng kasamaan at kasalanan. Kaya lagi nating isipin na mas mainam pa rin na gawin ang tama at kabutihan upang hindi ito ang maghatid sa atin ng kamatayan at kapahamakan.